Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, sa huling araw po ng pagpapile ng po ng Certificate of Candidacy, maraming mga pasabog po ang humabol sa huling araw ng pagpapile. So, merong mga, sabihin natin, may mga kengko, may mga talagang mga inaantay talaga ng marami. So ito, panoorin po natin 'tong balitan 'to. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot po muna yung subscribe button at the same time pa-like na rin po ng video, wala naman pong bayad diyan. Kaya pindot na. So ito, alamin po natin sino-sino po ba yung mga humabol sa huling araw ng pagpa-file po ng Certificate of Candidacy. Inabangan ng marami ang mga personalidad na maghahain ng Certificate of Candidacy sa huling araw ng filing sa Manila Hotel Tent City. Kabilang sa mga sasabak sa senatorial race ang ilang dating kaalyado ng Administrasyong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Gaya ng inaasahan, mga pasabog ang mga humabol na personalidad sa huling araw ng paghahain ng kandidatura sa pagkasenador at party list group sa Tent City ng Manila Hotel. Wala nang atrasa ng Senate bid ni Sagip Representative Rodante Marcoleta na kilalang kaalyado ng mga Duterte. Sakaling mahalal, tututukan daw niya ang congressional oversight para matiyak na naipatutupad ng tama ang mga batas. First of all, dahil po sa aking pagnanais na makapaglingkod sa mataas na level ng ating pamahalaan, ay napilitan po ako na mag-file ng COC kagaya ng ginagawa ko sa araw na ito. So ito, personally, iboboto ko tong Congressman Marcoleta. Hindi dahil sa pinagtanggol niya si BP Sara, pero alam niyo yung yung logic niya sa pagsiserbisyo. Kasi hindi naman yung tinitingnan niya rito yung yung pagdepensa o yung pagiging mas kalyado niya ni BP Sara. Ang tinitingnan niya rito is yung sistema. Tulad nung bakit si BP Sara lang yung binubusisi nila, bakit hindi nila isama yung presidente, bakit merong parliamentary courtesy yung presidente, ang vice president ay meron dapat 'yon. So dahil nga sila yung highest elected official, sila yung merong parliamentary courtesy, pero bakit biglang tinanggal sa vice president? So sinasabi nila na dahil daw sa confidential funds kaya daw binubusisi. So marami tayong nakitang mga butas na 'pag talagang dinaan sa pamumulitika, walang magagawa, lahat kahit vice presidente ka pa, talagang gigipitin ka. So nakita natin kung gaano kaarogante yung mga mambabatas natin ngayon compare before, na pagdating talaga sa politika, parang mga, alam niyo yun, talagang mananakmal at mananakmal. So, kaya nagustuhan ko si Marcoleta na talagang isasama ko to sa number, sa Magic 12 ko. Isa siya sa mga iboboto ko. Sana, ganun din yung yung gawin ninyo. So, siguro kasama na rin yun sa pagkampanya sa kanya. Ito, wala pong bayad tong pagkampanya ko sa mga politikong mapipili ko. Kumbaga sa akin lang, personal choice ko po yun, na baka pwede nyo pong pag-isipan din kung sakasakaling hindi nyo pa nabubuo ang inyong magiging Magic 12. Baka pwede nyo i-reconsider. I-consider natin to si Marcoleta kasi hindi dahil sa pinagtanggol niya, naging kaalyado siya ng mga Duterte. Siguro nandun yung portion na kaalyado ng mga Duterte, hindi doon sa tinulungan niya si BP Sara. Hindi niya pinagtanggol. Pero doon pa lang sa portion na kumbaga ini-endorse din ni Pangulong Duterte si Marcoleta. Yung kanyang pananaw kasi sa pagtulong sa, kumbaga yung pananaw niya doon sa pamamalakad sa gobyerno, maganda. Although sabihin natin na hindi siya, kumbaga ito bagong tatakbo, hindi siya yung dati ng senador. Kaya nga
Kung gusto natin ng pagbabago, bumoto tayo ng bago. Pero may resibo. Ngayon, dahil bago siya sa Senado at meron naman siyang resibo sa pagiging congressman, sa tingin ko qualified siya. Kaya kung sakasakali sana, kung hindi nyo pa nabubuo yung Magic 12, baka pwede naman natin i-consider itong si Marcoleta. Senado rin ang target ni Peter Advincula alias Bicoy. Siyang lumutang na whistleblower noon at nagdiin sa mga Duterte sa iligal na droga. Kalaunan, hinatulan siyang guilty sa perjury ng Manila Court matapos iugnay Tingnan nyo, isa ito sa mga nakakatawa. Itong si Peter Advincula, ito si Bicoy, na witness nila Trillanes ng oposisyon laban kay Pangulong Duterte na inuugnay nila sa droga ang mga Duterte. Eventually, biglang bumaliktad ang idiniin sila Trillanes. At ngayon, hinatulan ng korte sa kasong perjury, pero kahit sabihin mong initial submission pa lang to ng Certificate of Candidacy, kung doon pa lang mahigpit na sa mga requirements, hindi na dapat nakakapag-file yung mga gantong klaseng tao. Unang-una, sinungaling, hinatulang guilty, gumagawa ng kwento, anong i-expect natin pag ito nanalo bilang senador? Although hindi siya mananalo, pero what if lang, di ba? What if biglang nanalo yan? So anong ini-expect natin na mangyayari sa Pilipinas? Di ba? Ito ba magtatrabaho ng maayos? Ito ba magiging tapat? Kung doon pa nga lang sa mga, kumbaga, nai-impluwensya na siya dahil pumayag siyang maging witness para sirain yung mga Duterte, eventually biglang bumaliktad. So anong ine-expect natin sa mga ganitong klaseng kandidato? Senator Nichelle Diokno, dating Congressman Erin Tanyada at dating Supreme Court spokesperson Teodor Te sa ouster plot laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung papalarin, hindi raw niya susuportahan ang anumang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Yun lang nakakalungkot dito sa Ito halatang sumasawsaw lang to sa issue. Hindi naman niya naiintindihan kung yung pagsuporta sa impeachment, hindi naman totaling suporta yung kailangan dun eh. Ang titingnan muna dyan is kung merong bang valid reason or valid para maituloy yung impeachment. Eh wala namang mga maisasampang kaso or sabihin natin pwedeng maging grounds para ma-impeach si BP Sara. So dito nakikisawsaw lang to sa issue na baka sakali nga naman makakuha ng boto at manalo. ating bansa dahil pagtapos ka na sa panunungkulan mo, imbes na bigyan ka ng onra, sisilipin na ngayon lahat ng kontralaban sa'yo para nang sa ganon ay makita ka. Budget Information and Transparency naman ang nais itulak ni dating Audit Commissioner Heidi Mendoza sa Senado. Kasama naman ni dating Senador Kiko Pangilinan ang misis na si Sharon Cuneta nang maghain ng kanyang re-election bid kanina. Three-cornered fight. That's what we will work on. Kami, yung group. Ito, sa tinagal-tagal nito sa politika, ano ba nagawa nito mga to? Tandaan nyo, Liberal Party to, anong ginawa nila dun sa kasandamakmak na issue ng korupsyon sa pamumuno ni Pinoy. Andyan yung MRT na bumili sila ng mga tren na hindi naman nagagamit hanggang ngayon kasi hindi compatible. Diba? Yung mga korupsyon na kinasangkutan ng during Pinoy administration, yung nangyari sa West Philippine Sea, ano nangyari sa mga pinagagawa nila? Eh sila yung mga nakaupo nun. Diba? Ang tatagal na nito sa politika, ito yung mga dapat nang binubunot, hindi na dapat ito ibinabalik. Kasi, kung ito ibabalik nyo sa Senado, di parang, alam nyo yun, walang mangyayari lalo sa Pilipinas. Kung dati nga, nung panahon nga nila na sila nakaupo, walang nangyari, ano i-expect natin ngayon? So, ganun pa rin yung magiging sistema nila. So, parang sa kanila, ang galing-galing nila. Pero, ang tanong, nararamdaman ba ng mga Pilipino yung pagbabago, yung pag-asenso, pag sila yung manakaupo? So, alam nyo yun, yung mga tapos na, tapon na natin. Baka pwede naman pumili tayo ng iba na baka sakaling, alam nyo, makatulong. So, kung ako papipiliin between Marcoleta at kay Kiko, mas gugustuhin ko na si Marcoleta.
po namin, of course, ang administrasyon at ang grupo ng Campo de Duterte. Bit-bit naman ang umano'y embattled president ng Partido Federal ng Pilipinas na si Leandro Verceles Jr. Ang kanilang partido sa paghahain niya ng COC sa pagkasenador. Ilang buwan na ring gumugulong ang paksyon o hidwaan sa mismong partido ni Pangulong Marcos. Pero giit ni Verceles, This is not a fight with the president. He is still our president. We even elected him as a national chairman. The fight here, which I believe is a legal fight, is between which faction. tatakbo rin sa Senado bilang independent candidate ang dating executive secretary. Ayan, yung mga ganitong klaseng kandidato, yung mga kailangan natin, abogado, matatalino. Hindi yung sino-sino lang natatakbo, parang maisipan lang. Ito, may dunong to. Tandaan nyo, ito, abogado to ni Bongbong Marcos. So, sa dami ng mga pinaglabanan nitong magkasama sila ni Bongbong Marcos, talagang hindi basta-basta to nagpapatalo, talagang ginagamit yung talino. So, although bumaliktad siya kay Bongbong Marcos, kasi kita naman natin talagang dito, parang pinagkaisahan lang siya dahil nga nabuko niya yung mga korupsyon sa importation. Alam nyo ba yung sa importation ng sugar, doon siya winasak ng mga nakapaligid kay Bongbong Marcos. So, sinabi ng Pangulo na hindi daw mag-import ng asukal dahil nga, kumbaga, sapat naman yung stock natin, hindi niya pinayagan. Eventually, tinanggal siya sa pwesto bilang executive secretary at ang nangyari, natuloy yung pag-i-import. Mas malaki pa dun sa unang nire-request. Kung dati yung hinadlangan niya, ang i-import, I think nasa 300 million tons yata yun o 200. Pero nung natuloy na yung pag-i-import, na doble. So, doon makikita nyo na talagang pinlano natanggalin si Executive Secretary before, Vic Rodriguez, dahil doon sa nakita niyang anomalya. So, sa tingin ko, para sa akin, pasok to sa sa Magic 12 ko. So, kung papipiliin ulit tayo between Kiko and Attorney Vic Rodriguez, mas gugustuhin ko na itong si Attorney Vic Rodriguez at sigurado, ikakampanya ko to ng libre. Kahit walang bayad, hindi, joke lang. Hindi naman tayo nagpapabayad, pero sa atin naman kung ano yung nakikita natin sa palagay natin na pasok sa ating qualification bilang para maging senador, ikakampanya po natin. So, sigurado na po sa akin itong si Atty. Vic Rodriguez tsaka si Representative Congressman Marcoleta. So, pasok to sa akin sa Magic 12 ko na sana po i-consider din po ninyo. Secretary ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez. Nakuha niya raw ang endorsement ni Duterte. Siya raw ang magiging boses laban sa korupsyon sa pamahalaan. I will never be allied with the majority bloc. I am running because I took up the challenge to lead the real opposition. Sa party list naman, naghahangad ng panibagong termino si House Deputy Speaker Eddie Villanueva sa ilalim ng grupong Sibak. House Sos, itong mga party list naman na to, ano ba naitulong nito? 'Di ba? Pagdating po sa budget ng Pilipinas na sabi nga ni Congressman Marcoleta, ni wala man lang nagtanong tungkol dun sa budget po ng House of Representatives. So, parang itong mga to, baka datihan na eh. Baka pwede naman pumili tayo ng ibang party list na magkaroon naman ng boses. Hindi yung puro sila-sila na lang. Kasi kung sila-sila rin lang boboto natin bilang party list, wala naman silang nagawa. So still, ganun din yung mangyayari ngayong 3 taon na pamumuno nila, wala pa rin mangyayari. Baka pwede naman tayong pumili ng ibang party list. Baka sakali naman may magawa. din ang inaasam ni dating Anti-Corruption Commissioner Manuelito Luna sa ilalim ng Arangkada Party List. Susuportahan naman daw ng kababaihan party list ni Quezon City Councilor Kate Cositeng kapag nanalo ang abortion, divorce at reproductive health bills. Para naman sa creative industry lead nominee si Lloyd Lee ng Arte Party List. Siya ang mister ng beauty queen na si Shamsi Supsup Lee. Susubukan ding makabalik sa Kamara ni dating Agrarian Reform Secretary Hernani Braganza sa ilalim ng Aksyon Dapat Party List. So, yun lang po. Sana po,
instead na bumoto tayo ng mga datihan na wala namang naibigay na maganda sa gobyerno natin, baka pwede naman bunutin natin, pumili tayo ng bago. Kasi sa panahon natin ngayon, ang sistema ng Pilipinas nasa ano tayo nasa para po sa akin na personal opinion, nasa stage tayo ng trial and error. Bakit trial and error? Kasi hangga't di natin sinusubukan yung mga bago, hindi natin malalaman kung aayos ba yung bansa natin. Kasi kung ang ilalagay natin is yung mga dati pa rin, so kung ano yung naging sistema natin before, yun pa rin magiging sistema natin ngayon. Siyempre, mga ano na yun kumbaga kampante na sila dyan Yan na yung ginagawa nila, kumbaga sa palagay nila, yun na yung best nila dahil nga tumagal sila sa pwesto na yan. Still, yun pa rin yung magiging takbo ng ano nila, ng kanilang magiging routine ng kanilang trabaho dyan sa gobyerno natin. Kung ang ilalagay natin bago, so bagong ideya, bagong pamamalakad, baka sakali na umayos po yung bansa natin. Kaya nga sabi ko sa inyo parang nasa period ulit tayo ng trial and error. So, kung gusto natin ng pagbabago, bumoto tayo ng bago at tingnan natin yung resibo. So hanggang dito lang po. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.